Bagong taon, we're on our 28th year. Ayan. And although sa anuhan na po namin, no, kahit sa aming mga nakakapanood sa YouTube, join us for our celebration po next Sunday. No, today po I will be presenting our new church team for the year. And taon-taon yan po yung paraan natin, no? At nakarating na po tayo ng 28 years, no? But actually, November 3 po talaga nang buksan ni Lord ang ministeryong ito. And so we just put the second Sunday as our celebration sa kaugnayan na po. Yun nga, sabi ko kanina, pinakilala ko sa inyo, Sister Je, sa atin pong legality, no? We celebrate po kasi second Sunday yung General Assembly ng paraan ng ating gobyerno, yung tinagurian ng ating Securities and Exchange Commission. We have our, again, election proper every second Sunday. So, pinagsasabay na po natin yon. But today po, we start celebrating ang bagong taon para po sa ministeryong ito habang inaantabayanan pa natin ang mga katuparan po ng pangyayari. As I have said, sa Zoom brethren kanina, pero sa mga nasa FB Live, all things are up. Transpiring po ang escalation ng pangyayari sa Middle East, especially sa Iran. And hoping andun po yung mga updates. And I hope kayo din po nagbabasa ng mga pinupost ko. I hope kayo din po ay tumitingin sa international news, no? Yung weekly updates si Pastor tsaka yung sa Facebook natin, sigun yun sa inyong kaabalahan, sigun yun sa inyong kakayanan, pero alam ko naman lahat, pwede, yung FB is very, minimal na lang siguro sa gastos sa load. Yun na lang po ang gastosan nyo ng load kaysa kung ano-ano mga ginagawa nyong games at saka kung ano-ano mga pinapanood. Di ba? I pray maka-update pa tayo. Kaya ngayon po yung hangarin namin ngayong umaga, lalo na ni Pastor. So, I would be now declaring our new theme for the year. Iniiwan po natin ang paghahanda. Pero, siyempre dapat ongoing na yan, na italaga na sa mga puso natin. Naghahanda tayo, nag-aantabay na tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon anytime. So today, sama ng mga acknowledgement ko po, mga pasasalamat sa lahat, let me now encourage you sa ating pong bagong tema. Alam niyo po, hindi ko alisin, marami pong mga ngaral, maraming churches, ang mga kaparaanan nila sa kanya-kanyang talento. Lalo na po pag ang church na yun ay evangelistic church, ang kanila pong pangunahing puso ay makapagpahayag. Okay naman po yun. But there is no assurance na lahat ng napapahayagan na yun ay tatanggap. No? Kaya kahit anong mga programa, kaya nga si Pastor wala nun eh. Kasi alam ko, always, part ng pinahayag ni Pablo sa Book of Ephesians po, no? Kung kayo man ay mataas na sa inyong pinag-aralan, sa inyong mga pagpapastor. Paul was declaring ano ang gampanin ng iglesia. Ang Epeso po ay para po sa iglesia. No? Kaya nga, again, let me remind you, kahit kung alam niyo to, sa mga tinaguriang great doctrines of the Bible, at yan, yung mga WTP upcoming, there is this part na binabanggit, no? Yung doctrine of the church. The study about the church. Kasi minsan nga, nabanggit ko na sa inyo, nalilito-lito yung iba sa pagbasa, although nililiteral naman nila na yung isang bagay na yung panghudyo lang yan. Diba? No, spiritually, there is the truth there. Like, ang Hudyo lang ba ang hinirang sa lumang tipan? No. Ongoing yung media of revelation sa Acts 2 at to the fourth na hihirangin ng Diyos at yun na nga po yung iglesia. No? Hindi lang Israel ang hinirang ng Diyos, ang iglesia. Pero may kanya-kanya siyang gagampanan.
Kailangan alam natin yun. Kaya nga, binanggit ko na sa inyo yun eh. Ang Hudyo at ang Gentile ay pinag-isa na ng Diyos sa kanyang katawan. Pero remaining, merong matitirang 144,000 na purong Hudyo, mababasa niyo yan sa Revelations 13, na ililigtas ng Panginoon sa takdang panahon. Pero overall, no, tayo pong lahat na kumikilala sa Panginoong Hesukristo ay naroon na. We are now the called out ones, ecclesia. Tayo na po yung body of Christ. Ano man ang iyong nationality, pag ikaw ay totoong mananampalataya ng Panginoon sa buong mundong ito, kaya nga even the song kanina, that's prophecy, biblical prophecy, yung Psalms 96, there will come a time that we will just sing unto the Lord sa presence niya. We will worship God, no, sa takdang panahon. Those songs na ginamit ng Israel, yun yung kanilang kaalaman. Pero later times, nire-reveal yun ni Lord sa kabuuan ng kanyang mga inililigtas. So, ngayong umaga po, I would be expounding dun sa gampanin ng iglesia. Kasi inihahanda po namin kayo sa mga eventuality na po ng pangyayari sa atin pong mga na babasa, na nakikita sa ating paligid, ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Ano po yung dapat pa nating gampanan? So ngayong umaga, I would encourage you po sa unang mensahe ng taon na ito patungkol sa ating tema. Revelations 19:6 po. Kaya hindi pa po ako nag-post, no? Kasi gusto ko po i-declare muna sa inyo para hindi ma-prelude yung mensahe. So, yan, Sister Jane, pwede mo na i-post, Ma'am Jane. Revelations 19:6. Ayan. And sabi po dito, tumalon tayo from 16, di ba? Ang tema nating iniiwan, Revelation 16, no? 15, tayo po'y tumatalon ngayon sa Revelations 19:6. Hindi ko na kayo expound doon. Hindi na mahalaga yun eh, yung salot ng Diyos na ibubuhos. Napaliwanag ko na sa inyo yun, di ba? Yung mga salot na ito ibubuhos from 17 to 18, mangyayari yun pag tayo po ay kinuha na ng Panginoon sa Revelation 16 na yun, di ba? Pag nandun na tayo sa kanyang presensya. So, done deal tayo doon. Hayaan na natin yun para sa mga maiiwan po sa pangyayari ng pagkuha ng Panginoon sa ulap. Let me refresh you po. Ano po ba yung mangyayari? Per the church doctrine. Okay? Kaya nga yung Matthew 24, maraming nalilito dyan eh. Meron pong pananalita dyan ang Panginoon para sa church. Meron din po siyang pananalita dyan para sa mga Hudyo na maiiwan. No? Kaya dapat yun pinag-aaralan. Hindi yun yung ganun lang. No. Pag may dineclare si Lord na pangkalahatan, lalo na yung there will come a time, di ba? Even the elect will be deceived. Andun yun, pangkalahatan yun. And all these things will be transpired, prophesied, the rumors of war, the pestilence, the etc., pangkalahatan yun. Pero yung sa mga Hudyo, iba naman yun. Iba din yung para sa iglesia. Mamaya po, ipapakita ko yan sa inyo, ha? Sa mga tamang pag-aaral. No po, I really hope ang maraming mangangaral ngayon, hindi nyo nililin lang ang inyong mga tupa ng Panginoon sa inyong mga aral-aral lang na kinokopya kung saan-saan lang. Ano po? Kailangan nandun ito sa dati na yung mga church fathers na nagpaunawa na ng mga dapat na doktrina na pinaniniwalaan. Wala nang idadagdag, wala nang babawasin pa. No po? Walang bago-bagong trending na mga kung ano-ano. Sa bagay ngayon, nawala na yung trending na siya lalalala. Dati, umahabol pa yun eh. Ngayon, iba na ang paraan ng Diablo po sa kanyang mga panlilinlang. Yung talagang lantaran na, no?
lantaran na. Ayan, sige anak, ilagay mo ngayon sa likod ko, pakialis yun. Di ba? Okay. Gagawa pa lang po kami ng bagong pangkalahatan. So, doon lang muna ang pagbati namin. But anyway, let me go back. No? Iniwan natin Revelation 16. So, piniliwanag ko. Kasi ito po yun eh. Revelations 4, andun po yung 7 churches na kukunin niya. At pagkatapos nun, wala na kayong mababasa patungkol sa church. Kasi patungkol na yan sa mga pangyayari sa mga maiiwang Hudyo at maiiwan na mga hindi mananampalataya. Ha? At hanggang chapter 16, nandoon yung aspeto ng pinapaunawa na ipagbubuhos na ng Diyos. So yung 4 to 16, doon po papasok yun. Ano po? Yung aspeto ng pangyayari. Ha? Na merong pong mga maipapatupad na biblical prophecy, hindi ko na po yung para isa-isahin sa inyo, basta pinapakita ko po yung bahagi ng iglesia. Tayo po'y kukunin sa ulap, 1 Thessalonians 4, 1 Corinthians 15, tapos kukunin tayo, nandun tayo sa presensya muna ng Panginoon na tinaguriang 7 taon, habang yung salot na mababasa natin diyan hanggang sa 18 ay pinatutupad ng Panginoon, yung mga pangyayari. No? Sa Revelation 13, susulpot yung Antikristo, di ba? At ipapatupad niya nga yung mga tinatagurian na 3.5 peace, siya yung mamamagitan. Nandun na tayo. Sa konsepto na yun, nire-ready ko kayo. Sumasagsak ang digmaan, lalabas na po ang Antikristo. Okay? Kasi siya lang po ang magpapatupad ng fake, uso naman ng mga fake ngayon eh, fake na peace. No? Covenant. Ayan, pakibasa po Revelations 13, Daniel 9. Maitatayo yung templo. Nagre-ready na ang Israel. Nandun na lahat ng mga preparasyon. Nabo, I hope lahat yung mga materials na pinapaunawa ko sa inyo ay nakikita nyo, natatapat sa panahon natin. Ganyan po ang Bible eh. Yung katotohanan na pinapahayag dito, nangyari na po yung pagbabalik nila noong 1948, ng Sekaraya, nangyari na po lahat. At yung mga iba pang biblical prophecy patungkol sa Israel, nangyari din po yun ng mga labanan nila ng mga Arabo na yan. And ngayon, ito na, nangyayari na po itong Gog and Magog. Itong mga allies na ito na Syria, Turkey, Iran. Andyan na po yan lahat sa Ezekiel 38, Isaiah. No? Makikita mo, yan yung nangyayari. So, ano ang gampanin ng church? Tayo pong mga, tandaan nyo, hindi lang niligtas. Ang dami pwedeng itawag sa atin eh. John 1:12, children of God, etc. Di ba? Pero wag nyo gagamitin sarili nyo born again na born again. Muli, na bago ang buhay. Pero kung itaw, ako'y born again. Mali po yun. Wag nyo gamitin yung word na ako'y born again. No? Tayo po ay hinirang, called out once, body of Christ, etc. Diba? We are united with Christ. We are, lahat yun. Kasi tayo na yung iniligtas niya. Sa ginawa niyang pagliligtas, dapat hindi lang para sa iglesia, but para sa sangkatauhan. Para mapabilang ka sa iglesia na yun. Mapaano man ang iyong nasyon, ano man ang iyong nationality o lahi. Ano po? And, yun nga eh, hoping kahit yung mga may lahi ay mabago ang buhay. Ano po? Literally, may mga lahi. Lahi ka ng mangkukulam, lahi ka ng mababago buhay mo eh, di ba? O, lahi ka ng aswang, mababago buhay mo pag ikaw yan, lahat yun mababago. Lahi ka ng mangungutang, lahi ka ng magnanakaw, lahi ka ni, sino yun, Nardong Putik, mababago buhay mo. Diba? And, medyo pinag-aaralan ko lang po yung mga, kasi yung mga addict, mga lasenggo, nababago rin eh. Prostitute, nababago. Pinag-aaralan ko po kung pwedeng mabago din sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ito yung tema kong kinuha eh.
omnipotent. Mamaya po babasahin natin. Hindi ko lang alam yung may mga genetic na lahi kung mababago din. Hindi ko, yun yung pinag-aaralan ko pa po yun, ha? Pero with the omnipotence of God, siyempre, inawit natin kanina, nothing is impossible with God. Malay naman natin, di po ba? Malay naman natin kung sakasakali. No? There's always hope. There's always the truth. But si Lord pa rin po lahat. Whatever, ang puso ni Pastor ngayong umaga, hikayatin kayo sa isang katotohanan. Ito yung mga gagamitin naming pag-aaral sa panahon pa na meron pa. Hindi ko na matiyak kung 1 taon ulit eh. Kasi, di ba, biblical prophecy, ang huling heavenly bodies, nangyari na yung mga festivals, nangyari na yung rumors of war na yan, nandyan. Ang pinakang huling heavenly bodies, yung total eclipse, March 2025. So, malay natin yung last moon. Baka magsusulputan na yung mga werewolf, mga vampire, malay nyo. Di ba? Titingnan natin kung aabot pa tayo. No? Baka kaya nga hindi natin alam, baka this will be our last Christmas holidays ba? Mabuti makaka-birthday pa yung mga kapatid na gano. Pero sabi ng mga biblical scholars, pero walang nakakaalam as per Acts. Siyempre, no one knows the time, Matthew 24, the day, walang nakakaalam. Only the Father. Kahit nga ang Panginoong Hesus hindi niya papakialaman kailan siya pabababain ng Panginoon. No? Ama sa langit. Para for that time na ito yun. Yung hinihintay na lang po natin yung caught up natin na pinapaliwanag ko sa Revelations 4. Kasi yung mga maiiwan na yan, no? And then, bakit na ako tumalon sa 19? Ito po kasi yung eksena dyan. Mapatupad yung 7 years tribulation. Pagka-caught up sa atin, babalik kasi tayo dito No? On the 7th year. Ililigtas po natin yung mga dapat pang maligtas na 144,000 na purong Hudyo. No? Kaya nga yung mga hindi pa sanay sumakay ng kabayo, mag-practice na kayo sa Tagaytay. No? Mabuti pa si Aya, nagpa-practice na sa bahay namin doon sa nene niya Di ba? Meron kami kasi horsey-horsey sa bahay Nagpa-practice na si Aya para kahit siya, pagbalik, no? In the glorified body, diba? Kukunin tayo sa ulap, mag-glorified body tayo, tulad ng Panginoong Jesucristo. Pagbalik natin doon sa Battle of Armageddon, tagpas lang tayo ng tagpas doon. No po? Ipapatupad ng Panginoon ang mga katuparan pa ng pag-aaral. Ang dami, kung ididetalye ko, mapapahaba tayo. Basta papakita ko lang muna yung mga major important aspect na tinatawag na study of the end times o yung eschatology. Na hindi alam ng marami. Hindi pinapaunawa. Ang mga pastor ngayon, puro, i-bless kayo ni Lord, ipa-promises, etc., etc. Kung ano mga pinapangaral lang po ngayon. Dapat po ito na ang maging inspirasyon nyo. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Ito yung inspirasyon na ito na ang pangunahin sa buhay natin. Hindi na yung mga bagay-bagay pa sa mundo. Yung buhay ba ay para na sa Panginoon? Hindi ko naman inaalis yung mga pamilya natin. Kaya nga, God, family, ministry. Yung mga trabaho, negosyo, okay yun. Sasample lang ko nga kayo, purihin ng Diyos. You see me here with the strength, the empowerment of the Holy Ghost. The brethren na mga nandyan, kasama ko nung isang araw. Grabe yung mga pampisikal na pagod niya mga yan. Pero for God's glory, di ba? Andyan sila. Kaya pa rin nila ibigay yung oras na ito ngayong umaga sa Panginoon. May kanya-kanya as I have acknowledged yung mga pasimula ng Panginoon sa ministeryong ito. But whatever, I'm just rejoining yung mga events. And here now, bakit 1906, Pastor? I just read this, Ma'am Jane, ha? Sabi po dito sa 19:6, napakaganda po ng katotohanan. And a voice, di ba? etc. Verse 5 muna, came out of the throne saying,
Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. And I heard, as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigneth. Pinaliwanag namin sa Children Ministry last Saturday. The word reigneth. Okay? When you term reign, ikaw ay nasa isang katatayuan na biblically merong kapangyarihan. Merong authority para magpatupad ng mga dapat. And on that concept, typically from the Old Testament, nagagamit po ito ng mga pagpapahayag. The king reigneth. Diba? The king reign, etc. The judges, they rule. Andun po yung idea na yon. Pero, bakit ko ine-emphasize ang halaga nito ngayon sa ating bagong tema? Yan po yung ating bagong tema, hashtag. Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Revelations 19:6. Dahil po, ipatutupad ang katotohanan nito. No? Na He reign. Walang magagawa. Sino man. Mapa-diablo, mapa-etc. Wala. So, try to see the privilege na gusto ko ipakita yung hindi lang niya tayo niligtas para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binibigay ko po ang katotohanan ng isang aral ngayon. Are you ready? Are you ready to reign with our omnipotent God? Kasi kung dito pa lang nagpapabaya tayo sa kaligtasan na binigay niya sa atin, yung pribilehe, yung ibibigay niya sa atin, alam niyo yung times, ako hindi, I'm not boasting, but I boast of God. Ito, sabi ko, hindi ko para apihin yung ibang pastor-pastoran. Tanungin niyo, sino na ba mga nakasalamuhan nila? As of now, yung katatayuan ko po as a chaplain, nandun po ako sa isang katatayuan na I'm reigning dun sa mga, may mga posisyon na yon, ano? Ha? Nakaka-touch nga isang brethren, sabi sa akin, Pastor, napakasimple nyo pero yun pala kayo. And hindi ito mga taong ito na matataas. Ano ba? We will reign with our omnipotent God sa takdang panahon. Doon ko kayo dinadala sa mas mataas na katotohanan na yun. Ano po? Hindi lang niya tayo nililigtas, hindi lang niya tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. What a privilege that we will reign with our omnipotent God. And that's our theme for this year. Doon po namin kayo papaalalahanan, hihikayatin. Bakit po? Meron lang ako mga ilang excerpts na gustong ipaunawa about the doctrine of the church. Of course, Ephesians 1:23 is the body of Christ. But here are some excerpts po na pwede niyong idagdag sa inyong kaalaman. Hindi po ako magpapakatagal sa aspeto ngayon dahil step by step, dinidiin ko lang po muna yung halaga. Alam niyo para kay Pastor, alam niyo yung pangyayari sa amin ngayon, di ba? Wala na halaga sa akin yung mga bagay-bagay. Kahit nga yung mga eksena dito sa ministeryo, wala na akong pakialam eh. No? Mataas yung level namin eh. Kaya nga, kahit dun sa isang, alam niyo yun, mahal sa buhay.
Dapat may patupad yung dapat may patupad. Meron kasing heart si Eunice na, ate makinig ka. Kawawa naman si Aya, lalaking walang ama. Ano yung mga parang nag-hold sa inyo, kayo, ngayong umaga? Di pa ako mayaman, pastor, di ba? What a privilege, hindi lang tayo niligtas ni Lord. We will reign with God sa takdang panahon. Ano ba yung mga yan? Ano ba yung mga bagay na yan? Ano ba yung mga tao na yan? Ano po? Sabi ko kay Eunice ate, kami dugo mo. Diba? Although, with the vow, what God had joined together, you are one. Okay yun. Pero kung yan nga yung katatayuan mo na, there is this, hindi lang blessed hope, but this is the truth na meron tayong pupuntahan sa takdang panahon. May ama man yung anak mo o wala, pupunta tayo doon at maghahari tayo kasama ang Panginoon. O daw magpapasko na, may 3 haring nagsidalaw. Kalokohan po yun. We will reign. Pakiunawa po. O, tagal nyo naman Kristiyano? Ngayon nyo lang ba mauunawaan yun? We will reign with our omnipotent God. We are not just saved, we are not just termed as children of God, etc., etc. We will reign with our omnipotent God. Yan po yung media of revelation. Meron siya mga pinatutupad na katotohanang mangyayari. Tulad ng minensahe ko po last Sunday, it is the Lord's doing, hindi yung paraan natin. Pakita ng mga katabi, kapatid, kaya mo na ba talagang disiplinahin katawan mo? Hindi ka kakakain ng mga bawal? Kaya mo na ba talagang tanggalin ng mga bisyo? Kaya mo na ba tanggalin ng mga kasinungalingan? Kaya mo na bang tanggalin ang mga pangungutang? Kaya mo na bang tanggalin yung mga... sige nga. Baka dito pa lang hindi ubra doon pa kaya? We will reign! We will reign, mga kapatid. Ito yung pinapangako dito sa bago nating tema. Although walang perfect, okay yun. Walang perfect. Only God is perfect. Alam natin yun. But what an inspiration, di ba? Niloko ko kanina Kaya nga, pwede ko nga nakantayin yun. Sending the clowns. Para daw, mukha daw akong clown yata sa suot ko Di ba? Pero yung may laman to, kasi regalo, basta regalo po, sinusuot ko di ba? Pinapahalagaan ko yung mga regalo ninyo. Nakalagay dito, timing look at the brighter side. Tingnan nyo yung maitim yung katabi. Tingnan nyo, look at the brighter side. Of life. Kaya nga, wala dapat Kristiyano talagang seryoso mukha Maraming Kristiyano, seryoso pa rin mukha ngayon Pero siyempre, lalagay naman natin sa lugar bawal yung mga coarse joking. Pero, alam nyo, ang pagiging Kristiyano, hindi pa rin parang hindi ka makabasag pinggan, akala mo, santong-santo ka na. Hindi po. The promises are there. Liban doon sa mga eternal life na promise, ito ngayon, may isang pangako that we will reign with our omnipotent God. Doon po na namin kayo inihahanda. Kasi yung doctrine of the church, ang dami ng pong taon na pagtuturo namin sa inyo yan. Yung paghahanda sa inyo. Ba't tumatawa yung mag-iina doon? Niloloko niyo si Papa, Nerio nyo. Ano ba ang hindi pa napaghaharian ni Papa Nerio? Dito, ang mga misis naghahari sa mga mister. Ang babait ng mga mister dito sa ministry na ito.
Pagkain bawal. So, kapatid, wala akong ano doon pang lahat yun. Pang lahat yun. Huwag niyo nang pagtawanan papa, mama niyo. Meron mas matitindi dyan. Si papa, member lang eh. Meron nga leader, matigas din ang ulo eh. Ninong Koko. Oo, mga matitigas, mga bawal. Ayan, tingnan niyo yung katabi niyo, si Brother Joey. Ayan, tingnan niyo. Kaya nga babaguhin na natin diet dito, bawal na masasarap. Masasarap. Pwede po ba, hindi ko napagkahabain kasi meron lang akong papakaunawa na napakahalaga. Para mas kita nyo, ano ba ang church? Ito pala yung mangyayari sa church. Yung pong tinatagurian na nababasa po sa Matthew. Daanan ko lang Ma'am Jane. Matthew 22, 2-14. John 3:29. And 2 Corinthians 11 to Ephesians 5:25-32. It speaks of the church. Ayan ha? Kita nyo, mayroong verses sa Bible para sa church. O, binanggit ng Panginoon, ulitin ko, Matthew 22, 2-14. Ito yung wedding banquet, di ba? Andyan din yung binanggit. Yung John 3:29 na sinasabi ng Panginoon na magiging bride niya. 2 Corinthians 11:2, tayo yun eh. And Ephesians 5:25-32 na sinisimbolize ng Diyos ang church, ang kanyang magiging bride. Di ba? Magiging kaisa. And ito yung concept. Para lang may idea tayo ha. Sabi dito, the wife or bride of Christ is the church. Ayan. Then, sabi diyan, and the marriage is the eternal union of the church with Christ following the caught up or yung tiniterm nila sa mga ibang matitigas pa rin ng ulo, rapture, kasi para daw tayong balloon na biglang mawawala. Yung binurse, yung mga appendix ninyo, binurse, pumuputok, nawawala. Pero mas gamitin niyo yung proper word sa 1 Corinthians 15. Caught up, no? 1 Thessalonians 4, caught up. Yung word kasi rapture, Latin word yun na sinisimbolize yung biglang mawawala. Kaya nga ready na kayo, pag na-world news na biglang madaming nawalan tao, ano sasabihin ng mga world news? Inabdak ng aliens. Kasi ang dami ng mga aliens ngayon lumalabas, di ba? Yung panlilinlang, katulad ng ginawang panlilinlang sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo natin, ano sabi nila? Ito bayad. Sabihin nyo, ninakaw yung katawan ng Panginoong Jesus, di ba? Yun na yun din yun. Yun ang sasabihin ng mga maiiwan dito. Kaya nga, yung bahay namin, inaabilin ko na doon sa mga katropa ko sa likuran. Sabi ko, yung susi, nandoon ha. Pag bahala na kayo doon sa bahay namin, tsaka kay Chuchu. No? Para biglang mawawala po tayo. That is the caught up. And, alam nyo, ito yung concept. Pagka-caught up sa atin, ito pala yan. Meron akong idadagdag na kaalaman. Napakaganda na nakuha ko to sa isang pag-aaral. Etc., etc. The marriage supper of the Lamb. Kasi sabi dyan yung 1 Thessalonians 4:17, nabanggit ko na yan kanina, and yung righteousness na yan na binabanggit din po dito sa ilang verses na napakahalaga. Daanan lang natin. Ayan. Sa 1 Corinthians, 3:12-15, Ma'am Jane, and 2 Corinthians 5:10. We will be judged according sa rewards. Hindi tayo i-judge pag kinotap tayo. Hindi tayo i-judge dun sa mga kung tatapon tayo sa hell o sa Liban lang yung may mga sin that leads to death, laging nagpapaalala si pastor hanggang may panahon, pakisisi na. Kasi pagbalik ni Lord, anytime, nakakalungkot kayo. Alam niyo na saan kayo paroroon, no? Yung mga nanonood sa amin.
Yung po naman mga kapatiran, na sakaling may kahinaan pa, hindi naman walang makaka-perfect eh. Bawas lang sa rewards. 2 Corinthians 5. Bawas sa rewards. So, ang lagi lang paalala ni Pastor, huwag naman tayong maging kulto sa mga doktrina. Basta hindi makaka-apekto sa ating kaligtasan, tiyakin nyo lang po yun. Wala kayong sin that leads to death. Bawas lang nga rewards. Walang makaka-perfect eh. Kaya yung mga doctrines dyan sa tabi-tabi, bawal yung kumain ng dinuguan, bawal magwalis paggabi, bawal kung ano mga katuruan. Sino mga dinalaw sa inyo ngayong nitong 2 araw ng mga kamag-anak ninyo? May mga dinalaw dito, nakaamoy ng kandila, bulaklak, nakakita na gumagalaw na rocking chair. Meron ba? Meron kayo? May mga, hindi po nyo kamag-anak yun, demonyo po yun, tinatakot kayo. Si Sister Sandra, sabi nila, umuwi daw si nanay na sa kanila. Saan niya umuwi? Okay na Brother Well. Naiuwi na si nanay. Hindi, naiuwi na yung abo. Kayo naman, niloloko niya naman yung... mga aral na alam na natin. Although alam ko si Sister Jane namumulis. Meron na naman siyang pinaalalahanan. Meron pa rin isang nahuli si Ma'am Jane. Si Ma'am Jane, pulis kasi natin yun namumulis yun Meron na naman siyang nakita. Trick or treat! Bahala na kayo sa mga nagti-trick or treat. Paalala lang po, hindi tayo naniniwala sa mga Halloween. Pero, yun nga Pastor, di ba sabi doon, 1 Corinthians 10, yung believer's freedom. Ang believer's freedom po, according to the will of God. Pero yung alam natin na Romans 12, it conforms to the pattern of this world. Hindi na natin dapat yun sinasang-ayunan. Kita nyo, balanse ang doktrina po natin dito, kami po dito, kung gusto nyo tawagan si Pastor, andyan po number namin, andyan yung aming kung gusto nyo. Pero, pasensya na po, hindi ako nakikipagdebate, pero kung gusto nyo po magpaturo kay Pastor Ed, nandito po ako anytime, 24/7, at pang magdamagan po. Pang magdamagan, pwede po ako. So, kabuuan po niyan, napakaganda. Tingnan niyo po. So, ito yan, mga verses na binanggit ko kay Sister Jane para yung kinopya ko, nandyan na. Ito na lang pahabol ko sa inyo before I sum up. Hindi kasi ako magpapakatagal ngayon for the message. Yung binabanggit, the marriage supper of the Lamb represents the millennial kingdom. Ayan. And then, sabi nga dyan, very clear, kailan yan mga mangyayari, Pastor? Which will take place on earth following the return of Christ in Matthew 20, verse 4, Matthew 25, verse 113, and then, sabi dito po, and on that aspect, Luke 14:15 to 24. Kita nyo po, meron niyang area na pang church ang usapan. May area na pang Hudyo. Kaya nga, merong, naririnig nyo ito, di ba? Matmat, Kiel, Jewel, tsaka MJ, Dre. Di ba may sinasabi kami, doon kayo, usapang bang matanda ito. Di ba? Yun din po ang Bible. May usapang pang ganito, may usapang pang ganun. May usapang pang blessing, may usapang pang didisiplina, may usapang pagpapaalala, may do's and don'ts. Ang Bible po, sa tamang paggamit. Ano po? Kaya nga yung mga bagong gagraduate na FS o yung inyong hermeneutics, paki-practice, di ba? O yung mga dating nakapag-FS na, naalala niyo pa ba yung yung ating tatlong principle, di ba? Observe, interpret, apply. Yan po yan Alamin niyo yung background there. Para kanino ito? Si Judas nagbikti. O gayahin niyo si Judas. Sige, magbikti na rin kayo, Maling paggamit yun. So, tignan niyo po yung tamang paggamit. Love. Consider, kunyari ganito yung mga aral. Love. Pastor, tatay niyo yun Tatay. Sabi ng Bible,
walang magulang, walang, di ba? Pag nagkasala, ipatupad. Yung mga nag-emosyon, ayan, tangay ng dyablo, di ba? Yun lang po yun, yung concept lagi na yun. Pag nagpadala kayo ng emosyon, etc., kalinlangan, no? Buti nga po kami dito ngayon sa ministry ito, may bago kaming doktrina eh. Dahil nagkasubukan na po kami, let me use the word, pero wala pong masama dun sa word na yun eh. Nagwawalang hiyaan po kami dito. Totoo po yun. Yung mga hindi na kami nahihiya. Brother Perdi, nabibigla yata si Brother Perdi dun sa naririnig din eh. Na nagwawalang hiyaan na kami dito. Pag sinabi mong nagwawalang hiyaan, tanggap na po namin ng isa't isa. No? Ha? Pero on the negative side, ito isang doctrine. Alam niyo ba? What is a church? Sino gusto sumagot ng tanong ni Pastor Neo? What is a church? The church is what? Sabi ni Dia, is composed of what? What? The church is composed of what? Called out ones, etc. Tama naman yan. What is the church? May magandang description ng church. Ang iglesia po ay katawan ng mga niligtas ng Panginoon, no? Pinatawad sa mga kasalanan, pero ang iglesia po ay hindi iglesia ng mga makasalanan. Can you see the idea there? A church is a church that has been forgiven, a body of sinners that has been forgiven, but a church should not be a church of sinners. Kaya niyo idea? Para bang sa nagmimensahe, kaya nga ganun kayang gawing rubber band ng Panginoon sa mga nag-homiletics na. Anong sabi doon? Your message should not be eternal to be eternal. Para tumatak sa puso, hindi mo kailangan pagkahaba-habain ang mensahe mo. There are terms na pwedeng gamitin, mga anak, mga kapatid. So, I go back na lang itong pinakang trivia ko lang dadagdag ko. So, ito na po yun. Napaliwanag ko na yung mga outline na yan, background. Ito po daw yan. Kinuha tayo sa kultura po pala muna ng Hudyo. Ito po ulit, ha? Pero biblical ito. The marriage supper of the Lamb represents, etc., etc. And there, sabi dito, the Jewish marriage, yan, consisted of 3 major elements. Yung po palang kultura ng mga Hudyo, no? Yung sa patungkol sa kasalan, medyo parang may related din yung mga kasal-kasalan natin. Ito pala yon. May 3 bagay ha, tandaan natin para alam natin itong mangyayari sa church. Number 1, yung concept ng betrothal. Yan, pinaliwanag ko na madalas yan. Ang kultura ng Hudyo, betrothal, pinakamatagal 1 taon ang engagement. Mga incheck, ganyan di ba? Binubetrothal nila yung mga anak nila, lahi-lahi. Nakopya nila yung idea na yon sa kultura ng Hudyo. No? Yung maliliit pa, nakaparis na yan. Pero sa Hudyo, practical. Basta pag ano ba yung edad na yung ama, alma ba yun? Dati na mensahe ko din. Basta yung ama, basta yung gano'n. Yung basta, nandun na ang bata, ang dalaga, pwede na siya magbuntis, pwede na ipakasal. Pwede na yon. Katulad ni Virgin Mary. Yan. No? Binubitrotal yon. Pinagkakasundo na. Pinaghahandaan na. No? And then, paano yung concept nun? Susunod na step na binabanggit nyo, Pastor, yung betrothal na yan, yung tatalo na yan. Ang tinatawag, presentation. Yan. Ipipresent. So, kaya nga, nag-iisip na si Jose kung i-divorce niya si Maria kasi nalaman niya, buntis eh. So, ipipresent niya na dapat eh. No? Pero,
nandun siya sa panaginip, kinausap siya ng Panginoon. So the presentation, meron pala yun. Yung mga aspeto ng mga kukuha ng marriage certificate, i-announce yun sa City Hall, di ba? O sa munisipyo, yung ikakasal kayo kung wala bang tututol. Marami na akong kinasal dito mga walang tumutol kaya nagka-problema. Kaya dapat may tututol talaga dapat. So basta, karanasan na ni Pastor yan, dami ko nang kinasal Talagang dapat tumutol pala ako na yung ama mismo, ako na yung tumutol Pero, di bali na, nandun na ngayon, ayan. Then, sabi yan, imbitasyon, ipamimigay nyo, di ba? Presentasyon yan But, ang pangatlong level pala dito, gagamitin ko lang yung tinatawag na the marriage feast. Yan pala yung wedding banquet yung marriage feast. Para may idea kayo, kaya ang pinaka-pinale, bago kunin yung asawa, merong paghahanda. Kaya talagang kahit papaano nun, magastos, no? Magastos. Meron talagang reception. Kaya biblical naman yung may wedding reception. Pero doon sa nagtitipid, may mga brethren akong pinaalalahanan dito. Kuha lang kayo ng marriage certificate, pipirmahan ko. Okay na yun, pipray ka namin ng blessing sa inyo. Hindi naman kailangan yung bonggang handaan di ba? Pero yung may kakayanan, ibigay nyo naman sa misis yung di ba? Ngayon baliktad na ang mga misis na ang gumagastos para sa mga lalaki. Nakakalungkot na ngayon, mga babae na para lang magkaasawa. Paano ka, Ma'am Ningning? Wala ka namang igagastos dun sa magiging asawa mo na bibilhin. No, na yung biruan, although wala si Ma'am Ningning umaga dito. Nandyan? Oh, Ma'am Ningning. Sige, papautangin kita, Ma'am Ningning, para sagot namin reception, manguha ka na ng mga ninong-ninang dyan, nasasagot ng mga gastusin. But anyway, kidding aside, balik ako dito Ito na yan. Ito na. Tayo yung bride, ang liwanag. Church, ito na tayo mangyayari. Habol ko lang to, para hindi kayo nalilito sa mga binabasa ninyo. Number 1, ang tinagurian pong reference to the church, etc., betrothal, takes place on earth during the church age. As of now, betrothed na po tayo sa Panginoong Hesukristo. Niligtas niya na tayo. Okay? Nandito, habang iniintay lang natin ang kanyang muling pagbabalik. Ang presentation, yung presentation, ito na yon doon. Pag-akyat natin sa caught up. Ipipresent tayo doon sa tinaguriang presentation. Yun yung marriage, concept na. And then, glorified body tayo, all aspect. Ang daming pwedeng ipaliwanag, pero doon lang muna ako para makita nyo lang yung tatlong bagay na yon. And then, yung pinale, bababa tayo dito for the Battle of Armageddon. We will reign with Christ sa millennial kingdom. Tinuro ito ni ate, nila Sister Marie, nila Sister Michelle. Millennial kingdom, 1,000 years, yun ang tinaguriang wedding banquet. Magsasalo-salo tayo doon sa kaharian ng Panginoong Hesukristo. We will reign with our omnipotent God. Muna, doon pa. And iba pa yung forevermore. Pag itinapon na niya si Satanas, susunod pa yon sa mga pag-aaral, tinapon niya na si Satanas, ang false prophet, ang Antikristo, tatlo din yun itatapon niya sa dagat ng apoy. Si Satanas, yung false prophet, yung Antikristo. Diba? And to follow po yun, Huwag natin pong madaliin ang pag-aaral. Napaka po ng pag-aaral na ito. Pag hindi po kinakasihan ng banal na Espiritu at hindi po alam ang yung tinagurian na binamigay ko na sa inyo dating church doctrine, linlang po kayo. But as of today, brethren,
Ano ba muna ang gustong ipaunawa ni Pastor sa ating bagong tema? Pagsabi sa mga katabi, we will reign with the Lord. Diba? Di lang tayo niligtas, but we will reign with our omnipotent God. Let's pray. Lord, we thank you for on that concept, you died on the cross of Calvary. To Lord, really, sabi nga, fulfill not just the biblical prophecy in the Old Testament, Genesis, that you would come, you would shed blood on the cross. Napulpil na po lahat yun. Dami na po naming pag-aaral. Lord, ang inuugnay namin ngayon, Lord, ano yung gagampanan namin bilang iglesia mo na babalikan mo sa takdang oras? Ano man yung oras, Lord? Handa na po ba kami? Lord, ano naman yung sitwasyon? Lord, ang inspirasyon namin ngayon, Panginoon, ay we will reign, Lord. We will reign with you. Lord, ina-assess mo kami ngayon kung karapat-dapat kami dyan, makakasama mo. Dahil marami pa rin pong Kristiyano ngayon nagsasayang ng mga pribilehiyong ito, Lord. And part of our new team this year, Lord, hikayatin namin ng mga kapatiran. You shed your blood on the cross of Calvary. Lord, you gave your life symbolical of the body. Pagpalain po ang aming pagsasalo-salo ngayong umaga. This is our first Sunday of the month. Lord, sa mga tahanan, kung ano po ang mga elements na meron kami, every month namin po itong ginagawa. Hopefully, naka-prepare po ang mga elements nila. Salo-salo po kami habang nag-aalay po ang aming worship team ng awit na ito. Tayo po, mga kapatid. Yung inspirasyon na yun, na we will reign. Hindi lang po tayo niligtas sa sinisimbolo ng ating mga pinagsaluhan ngayong umaga. Isang mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Sama po ng mga kapatiran, ang aking po magiging, sabi nga po, pagbati no, sa mga kabuuan.